Kamusta mga kabasketball? Ito ang iSport Zone at pag-uusapan natin ngayon free agency. Hindi naman necessarily free agency mga kabasketball, pero parang ganoon na rin. Player movement. Yan ang mas magandang salita. Alam ko na balitaan nyo naman. Yung lagi na lang pinag-uusapan na si Giannis Antetokounmpo lilipat daw ng Golden State Warriors. Syempre excited naman yung mga fans ng Golden State dyan. Kumalat diba yung mga meme nun kay Steph Curry na kinakausap daw si Giannis. Pero ang Lakers ay interesado din. Mamaya pag-usapan natin yan. At ang isa pang pag-usapan natin ay itong si Bradley Beal na napabalitang interesado daw ang Brooklyn Nets, na medyo inamin naman ng Nets yun kasi naghahanap naman talaga sila ng pangatlong star na isasama kay Kevin Durant at saka dito kay Kyrie Irving. Pero bago yan, paalala lang mga kabasketball, sa mga subscribers na bisitahin lagi ang video section, kasi kaya ako lagi pinapaulit-ulit ito, ay 500,000 mga kabasketball ang naka-subscribe, naka-turn on yung notification bell button, tapos biglang naghahanap sa comment section na nasan daw ang ating basketball videos. So every now and then, tune in lang kayo doon. Sa mga ngayon lang naka-tune in dito sa iSport Zone, silipin nyo lang yung ating mga videos. Kung may magustuhan kayo dyan, ay welcome kayo mag-subscribe dito sa iSport Zone. Meron din tayo mga boxing videos. So ito na, unahin natin pag-usapan itong si Bradley Beal bago si Giannis Antetokounmpo. Ayun nga, ang Brooklyn Nets ay interesado at alam naman natin ang makakapalit niyan. Malamang itong mga quality players din, syempre hindi naman papayag ang Wizards na pakawalan nila yan nang wala silang makakapalit. At yan ay napapabalitang sila Jarrett Allen, Spencer Dinwiddie at saka itong si Caris LeVert. At pwedeng meron pang iba. Kasi mga kabasketball, 28.7 million ang susweldohin itong si Bradley Beal sa susunod na season. Pagkatapos itong season na ito, meron pa siyang isang taong natitira. Kung gusto siyang kunin ng Brooklyn Nets o kahit na sinong team, ay kinakailangan pantayan yung sweldo na yun na papakawalan ng Wizards. And yun nga, usually mga bata-batayan tsaka konting veterano na hindi naman superstars para mag-cash siya. Unless one-on-one na type ng trade yan na halos parehas ang sweldo, yun, dun lang nagkakaroon ng time na one-on-one lang ang palitan. Pag parehong superstar, parehong malalaking sweldo. Pero yun nga, ayon kay Shams Charania ng The Athletic sa isang podcast kung saan siya nag-guest, ang iba pang interesado bukod sa Brooklyn Nets ay ang Miami Heat, ang Los Angeles Lakers at saka ang New Orleans Pelicans. Yan ang naririnig ni Shams Charania. Hindi yan galing sa akin mga kabasketball. Ibinabalita ko lang sa inyo. Pinag-uusapan lamang natin. So kung sa Miami Heat naman, syempre sinong pakakawalan yan? Sino bang quality sa kanila? Sila Bam Adebayo, pwedeng isang veterano, yung kanilang point guard na Slovenian, nakalimutan ko yung pangalan, si Goran Dragic. And siguro iba pang mga medyo veterano na magkakasya dun sa sweldo. Unless pakawalan nila si Jimmy Butler. Anong purpose? Bakit nila kukunin si Bradley Beal kung hindi nila maipapares kay Jimmy Butler? Sa New Orleans Pelicans naman, syempre hindi niyan pakakawalan. Itong si Zion Williamson, dyan na nila bubuin yan ang cornerstone nila. Obvious kakapasok pa lang itong si Zion ay talagang high impact kagad siya. So ang nakakalungkot dyan, kung gugustuhin ng Pelicans na kunin itong si Bradley Beal, ay kinakailangan nilang pakawalan ng isang kagaya nitong si Brandon Ingram, pwedeng Lonzo Ball, at isa pang veterano kasi maliliit pa mga sweldo niyan eh. Kailangan nga maparesan yung sweldo nitong si Bradley Beal na medyo malaki. Kung sa Lakers naman mga kabasketball, ito yung isa pang team na naghahanda para sa future. Bakit nga ba? Andyan pa naman si LeBron James, nandyan pa naman si Anthony Davis. Mga kabasketball, usually yung mga teams na talaga namang gustong manalo at maraming budget, yung Lakers, ang tradisyon niyan ay talagang laging nagbubuo ng competitive, hindi lang competitive, champion team lagi ang hinahabol niyan. Si LeBron James ay 35 years old na ngayon at alam naman natin na pag ganyan ang edad ng player, hindi na masyadong nagtatagal yan. Usually 2-3 years pa, medyo bababa na yung laro niya. So, naghahanap na ng, kumbaga, ay ipapalit, itatransition ang Lakers na star. Usually nga, yung mga ganyang klaseng mga teams, ayaw niyan na napupunta sa dulo yung kanilang team. Ibig sabihin, humihina ng gusto bago magre-rebuild. Hindi yan. Andyan pa yung mga current superstars niyan, naghahanda na kagad dyan. Ganyan din
ang ginagawa syempre ng Brooklyn Nets, kahit sino namang team. Pero usually, yan ang mga active dyan, yung mga big market teams. Gaya ng Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks, New York Knicks ay big market team din yan na considered. Kaya lang, hindi masyadong okay yung management nila. Lagi na lang mali ang mga desisyon at binabati ko sila ng mismong kanilang mga fans. Pero anyway, balik tayo dun sa Los Angeles Lakers. Sino naman ang pwedeng pakawalan ng Los Angeles Lakers dahil nga malaking sweldo nitong si Bradley Beal? Pero bakit nga ba si Bradley Beal ay gusto ng Lakers? Siyempre, meron silang big man na si Anthony Davis na inaasahan nila na magsistay dahil maganda naman ang naging performance ng Los Angeles Lakers nung lumipat siya dyan. Si LeBron James ay good for 2 or 3 years pa yan na talagang kalakasan. And then kung makakadagdag sila ng isa pang third star nila, lalong magiging solid yan. Ngayon pa lang, nasa first na sila ng Western Conference, dagdagan mo pa ng isa pang superstar, mas lalong magiging solid ang hawak niyan sa mga susunod pang taon. Pero ito nga si Bradley Beal, 28.7 million, sino ang mga kakasya dyan? Yan ay mga katulad ni Danny Green na nasa mga 15 million, around 15 million-ish yung kanyang sweldo na ngayon. Ang iba pang players na pwedeng makasama dyan ay itong si Kyle Kuzma na merong 3.5 million na salary kasama ni Quinn Cook. Yung mga yan kasama ng 15 million ni Danny Green ay pwedeng magkasya para kay Bradley Beal. Kasama mo pa itong si JaVale McGee at saka si Kentavious Caldwell-Pope. Yung mga players na yan ang merong more or less mga sweldo na pwedeng bumuo kung sakaling kukunin nga nila o mag-o-offer sila dito kay Bradley Beal kung ito'y magiging available pagkatapos ng season na ito. Pero mga kabasketball na Laker fans, syempre, nakaka-excite man na isipin na si Bradley Beal ay so far hindi naman siya nagsasabi na kumbaga ay eager siyang umalis. Kasi nga ngayong taon lang naman na to, siya kumbaga ay talagang umangat from star level to hindi lang all-star to superstar level. 30 points per game ang ina-average itong si Bradley Beal, career high. At yan ay wala si John Wall. So kumbaga mapapatunayan niya lalo kung nandyan si John Wall. Pero ngayon na wala siya, siguro kaya nag-step up ng malaki yung kanyang production. And hindi naman niya nga sinasabi sa management na nagpapatrade na siya. Siguro hinihintay niya rin itong si John Wall na bumalik at baka makita nila na maganda pala yung patutunguhan nila ngayong nakuha na ni Bradley Beal yung mas matinding, mas magandang laruan niya. Hindi natin alam kung anong nangyari, sistema ba? O baka dahil nga wala lang si John Wall, gusto niya sigurong tingnan yan. Ang management din naman ng Wizards ay hindi rin naman nagsasabi na i-move nila. Pero kadalasan nga yan, mga kabasketball, kung matagal na ang player sa isang team at wala namang nangyayari, minsan gusto na rin ng pagbabago pareho. Both sides. Ang player gusto na rin ng change, gusto na rin change of scenery, environment, and yung management din na dahil matagal nilang kasama yung player ay baka sa isip nila hindi nga nagfi-fit sa ating organization, punta na tayo sa ibang direction, so happy silang dalawa. Pero so far wala pang ganong mga indikasyon. Pero kahit ganon, syempre ang mga teams na gusto pang mag-upgrade o ipagpatuloy yung kanilang magandang performance ay lagi nakaabang yan sa mga free agents or malapit nang mag-expire na mga free agents o sa mga superstars na kumbaga ay nagdedelikado na matagal na nasa team na wala namang nangyayari, nakaabang yung mga big market teams dyan o yung mga teams na merong panggastos kumbaga. Lipat naman tayo kay Giannis Antetokounmpo, mga kabasketball. Bakit nga ba itong si Giannis Antetokounmpo ay lagi na lang nasa mga usaping ganyan? Kasi mga kabasketball, eto yan, si Giannis Antetokounmpo ay meron pang 2 taon kasama itong taon na ito na under contract sa Milwaukee Bucks. Usually, alam niyo naman ang kalakaran ngayon sa panahon ngayon, pag ang mga players ay kumbaga nagkaroon na ng chance na pumasok sa sunod-sunod na playoffs or even sa championship sa isang team at pagkatapos ay laging nagfe-fail, alam niyo naman ang tendency, naghahanap na ng yung pagbabago, change of environment, kakampi, dahil baka hindi naman nag-work na dun sa current team na yon. So, itong mga ibang teams ay nakaabang na yan kay Giannis Antetokounmpo once na hindi mag-champion uli. Kumbaga, binigyan niya ng 3 taon na sunod-sunod. Last year, pumasok sila sa playoffs. Hindi lang sila nakaabot
sa finals. And then this year, pag hindi pa sila nag-champion, siguro pagbibigyan pa ni Giannis yan dahil hindi naman siya nagsasabi na gusto niya nang umalis. Pero ito nga ang inaabangan ng ibang mga teams kung itong taon na ito ay next year, hindi pa rin sila nag-champion. Siguro tama na yung pagbibigay ni Giannis, malaki ang possibility na yan ay lumipat. Pero so far wala namang sinasabi itong si Giannis at wala namang pinapadalang feelers na siya ay hindi kontento sa nangyayari sa Milwaukee kasi happy naman siya doon dahil siya naman ang main focus ng offense sa kanya. Talagang binubuo yung team. Kaya lang yun nga, kapag umabot na sa punto na wala pa rin nangyari pagkatapos ng susunod na taon, ay medyo tagi-tagilid na yan. Kumbaga, mag-iisip-isip na yan kung magpapa-lock in ba siya ng 5 o 7 taon sa Milwaukee Bucks ulit or maghahanap na siya ng panibagong team. Nasa sa kanya yan, mga kabasketball. At nakaabang ang mga teams na kagaya ng Golden State Warriors na nag-uumpisa ng tumingin sa kanilang future dahil nagkakaedad na rin itong sila Steph Curry at syempre gusto pa rin niyang bumuo ng dynasty sa lalong madaling panahon. Nandyan din ang Toronto Raptors na napapabalitang may inside track sila dahil dito kay Masai Ujiri, yung kanilang GM, na mayroon palang links with Giannis Antetokounmpo nung lumipat siya sa States from Greece. And syempre, nandyan ang Los Angeles Lakers at alam nyo ba mga kabasketball na tumaas ang radar ng buong liga nang kinuha ng Los Angeles Lakers mula sa waivers, kinlaim nila itong si Kostas Antetokounmpo, yung kapatid ni Giannis. Si Kostas ay pinakawalan ng Dallas Mavericks. Pero kumbaga yung may chismis din na ang Dallas Mavericks noon, itong umiikot na balita, kaya nila kinuha si Kostas from the draft, ay una, isang prospect naman siya talaga at project nila. Pinaglaro nila sa D-League, tinignan nila kung mag-i-improve for 1 year or 2. Pero nung ma-feel nila na hindi naman nag-i-improve, pinakawalan nila. Pero ang sinasabi ng mga analysts and mga insiders sa NBA, kaya nila kinuha si Kostas, ay piniprepare nila kung sakaling si Giannis Antetokounmpo nga somewhere, down the line ay mag-expire yung kontrata gaya ng pag-aabang ng Lakers, ay kumbaga meron silang hawak na something. Syempre family yun iba yung feeling ng yung kapatid mo ay nandoon sa isang team gaya ng yung isang kapatid niya ngayon na si Thanasis na nasa Milwaukee Bucks din. Pero ibang scenario na nga kung hindi pa rin sila mag-champion after next year. So umangat nga yung radar ng mga teams nung kinuha ng Lakers itong si Kostas. At doon nalaman na ng mga teams na itong Lakers ay kumbaga ay major player ito. At nakakatakot yan dahil ang Lakers ngayon ay second place overall sa buong liga, number 1 sa Western Conference. At syempre kung ikaw si Giannis Antetokounmpo ay iisipin mo yun kung mag-iisip kang lumipat, saan ka lilipat, di ba? Syempre kung ring ang hinahanap mo, titulo, ay titingin ka dun sa mga magbibigay sa'yo ng best chance to win a championship dahil yun naman talagang hinahanap mo na hindi mo nakakuha sa team mo. Obviously, natural, yun ang main consideration sa paglipat mo. Kaya ang Lakers ay talaga namang nandiyan dyan yan. Alam ng lahat ng teams na yan ay nakaabang. Siyempre, hindi nila makukuha yan next year. Malamang malabo yan dahil baka wala silang enough na pyesa. Pwede rin kung tatanggapin ng Milwaukee Bucks ang mga kagaya nga nung sinabi ko kanina para kay Bradley Beal, yung sila Danny Green, si Kyle Kuzma, si Quinn Cook, yung mga presyo ng mga salary nila na pinagsama-sama mo, ay kung tatanggapin yan ng Milwaukee Bucks. Pero so far, wala namang sinasabi itong si Giannis Antetokounmpo na gusto niyang umalis. Happy naman siya. Pero next year, ay dyan na magkakaalaman mga kabasketball kung di pa sila mag-champion ngayon at sa susunod na taon ay baka mag-isip-isip na itong si Giannis Antetokounmpo. Siyempre, dalawa lang ang scenario na pwedeng mangyari dyan: sign and trade itong si Giannis, or this year pa lang kung
Di natin alam. Bigla-bigla magbago isip ni Giannis. Pero yun na nga, ang radar ng buong NBA ay naka-alarma sa Lakers dahil alam nila na talagang nakaabang yan at gustong-gustong kunin si Giannis dahil nga sa move na ginawa sa pagkuha kay Kostas Antetokounmpo. Dahil alam naman natin mga kabasketball na malaki ang family. Sabihin, yung closeness nitong magkakapatid na itong mga Antetokounmpo ay malaking bagay yan kay Giannis. So itong sa Milwaukee Bucks, nasa kanila si Thanasis. Sa Lakers naman, nandun na ngayon si Kostas. Kumbaga, willing silang pasweldohin yung mga yan. Si Giannis lang ay sana malipat sa kanila o magstay naman sa kabila. Pero sa isang banda, mga kabasketball, hindi lang naman. Kumbaga, yung family ang nagmamatter dyan. Sino? Anong team ang may best chance sa tingin ni Giannis pagdating ng time na yon? Ang meron siyang best chance to win a championship. Yan ba? Ay ang Golden State Warriors, ang Toronto Raptors, magstay sa Bucks, or sa Los Angeles Lakers. Diyan na, talagang ultimately yung kanyang desisyon. Anong pipiliin niya? Yung Splash Brothers na system at siya yung kumbaga main big man doon. Maganda rin sitwasyon niya sa Golden State kung sakasakali dahil shooters yung dalawa, hindi ka-conflict nung kanyang pwesto. And then, or sa Lakers naman, alam mo naman nandiyan si LeBron James na talagang pass first. And then si Anthony Davis na nagpapaubaya rin naman at hindi naman. Talagang team player din naman itong si Anthony Davis. Pareho yan, magandang sitwasyon din yan. Sa Toronto Raptors, solong-solo niya rin yun. Or stay siya sa Milwaukee Bucks. Pero yun nga, kumbaga parang pagka mga ganyan, change of scenery na ang ginagawa niya mga yan. Malalaman natin yan mga kabasketball. Ito naman magandang pagkwentuhan pa lang, ngayon pa lang, para aware na kayo sa mga nangyayari sa future ng free agency. Ayan muna mga kabasketball ang ating kwentuhan sa araw na ito patungkol sa NBA. Mag-iwan ng comment, click like, share, and subscribe. This is iSport Zone.